LIB presents Kisses of Tragedy, a collection of love stories by Emma Yadani. Copyright 2021 by Emma Yadani. Published by Life is Beautiful Printing Corporation. Pustahan. Narrated by Carlticulate Coffee. You know Franz, bro? Biglang tanong ng kaibigan kong si Daryl nang minsang magkita kami sa isang mall. Ilang linggo na rin kaming hindi nagkikita, kaya niyaya niya akong samahan siyang magliwaliw sa isang kilalang resto bar sa lugar namin. Nang mabanggit ko sa kanyang pagiging single ko, ay bigla na lang niyang tinanong sa akin ang pangalan ng isang babae na nagngangalang Franz? Kumunot ang noo ko at sandaling napaisip. Marami akong kilala na ganyan ang pangalan, bro. Natatawang sagot ko na ikinatawa rin niya. May picture ako sa cellphone ko, wait. Maya-maya ay pinakita niya sa akin ang picture ng isang babae na halos kasing edad lang namin. Ito si Franz. Mas napatitig ako sa larawan. Napuno ako ng sobrang pagkamangha nang mapuntang mata ko sa kanyang magandang itsura. Sa litrato, nakasuot siya ng puting sundress na mas dumagdag sa kanyang kagandahan. Masasabi mong hindi siya gaanong katangkaran, pero nakabawi naman sa makurba at mahubog niyang katawan. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok ay parang kasing kulay ng kadiliman na marahang nakalugay. Napakaganda niya. What about her? Iniangat ko ang tingin kay Daryl at ngumisi ito. Magpustahan tayo, bro. If you can be her boyfriend for a month, I'll give you 5,000 pesos. If you won't succeed, then you're the one who's gonna give me 10,000. Ano? Deal? Sinulyapan ko ulit ang picture at napangisi ako. His offer was so tempting. 5,000 in exchange for her heart? Deal. 2 linggo na ang nakakalipas mula nang sinimulan ko ang pustahan namin ni Daryl. Madali kong nakuha ang loob ni Franz dahil matagal na pala siyang may gusto sa akin. Kailangan ko na lang siyang pakisamahan ng 2 pang linggo para makuha ko na ang hinahangad kong 5,000 mula kay Daryl. Mahal, I love you. Malambing na sabi ni Franz. Mahigpit niya akong niyakap habang nakahiga pa rin siya sa dibdib ko. Hinalikan ko siya sa noo. I love you more. Ang bilis ng tipok ng puso mo. Inangat niya ang ulo at ngiting-ngiti na tiningnan ako. Dahil ba yan sa akin? Siyempre, buhay ako kaya tumitibok yan. Asa ka namang dahil sa'yo. Pinigilan kong sarili na sabihin yun at pilit na lamang nang ngumiti. My heart only beats for you, Franz. Mabilis niya akong ninakawan ng halik sa labi. Sa sobrang bilis ay halos hindi ko naramdaman. Napaawang ang labi ko sa gulat ngunit humagik-hik lamang siyang tumayo. Aba, nanananching na ang babaeng to ah. Sandali lang, mahal. May gagawin ako. Lumayo siya at lumapit sa puno ng mangga na nagsisilbing lilim namin sa sikat ng araw. Pumulot siya ng matulis na bato at may inukit sa puno. Dala ng pagtataka, nilapitan ko siya. Franz Hart Carl. Parang natunaw ang puso ko sa nabasa. Damn, how sweet of her. Nilingon ko siya at hindi na napigilang gawaran siya ng matamis na halik sa labi. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ni Franz, ay napansin kong abalang-abala siya sa ginagawa niyang scrapbook. Nang lapitan ko siya, ay nahagip ng mata ko ang mga nagkalat naming picture na magkasama. Mga colored papers, gunting, glue, stickers, at kung ano-ano pang art materials. Niyakap ko siya mula sa likuran at hinalikan sa leeg kahit na may namumuo ng pawis doon. Agad siyang lumayo at bahagya pa akong tinulak. Mahal! Anong ginagawa mo rito? Sinubukan niyang itago ang scrapbook pero huli na. Kinuha ko ito mula sa kanya. You made this for me? Tanong ko nang mabasa ang cover page niyon. Unforgettable memories with my first boyfriend, Carl. Nahihiya siyang tumango. Oo. That's supposed to be a surprise. Pero nakita mo na. Ngumuso siya. Binuksan ko ang scrapbook at napansin ko na lahat pala ng pictures namin mula noong naging kami at hanggang ngayon ay naroon. Hindi ko na napigilang ngumiti at kiligin habang patuloy ko pa rin binubuklat ang mga pahina. Peste, ang effort ng babaeng to. I love it. You effort too much for me. Thank you. Ginawaran ko siya ng mga halik sa mga labi na ikinapula ng kanyang muka. Siyempre, mahal kita eh. Wait,
Gusto kong ilagay mo rin tong picture sa scrapbook mo. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa at itinapat ang front camera sa amin. Marahan kong sinapo ang kanyang pisngi at siniil siya ng mainit na halik sa mga labi. Sandali siyang natigilan pero nagawa niya pa rin akong halikan pabalik. Gamit ang isa kong kamay, kinuhanan ko ng litrato ang sarili namin habang magkadikit ang aming mga labi. Pagkatapos naming lumayo sa isa't isa, ay mabilis kong tiningnan ang kinuha kong larawan. In the picture, our eyes were both closed as if we were savoring our sweet moment. Hindi ko na napigilang ngumiti at ipakita yun sa kanya. Ang cute natin dito, mahal. Ilagay mo to sa scrapbook natin, ha? Sige, isend mo sa akin mamaya. Nang tapunan ko ulit siya ng tingin, ay namumula rin ang kanyang mukha kaya natawa ako. Ba't ka namumula riyan? Wala. Umiwas siya ng tingin at pinaypayan ng sarili gamit ang kanyang kamay. Gosh, ang init pala rito. Humagalpak ako ng tawa. Nanggigigil na pinisil ko ang kanyang pisngi. Cute mo. Nasa malalim na pag-iisip ako nang bigla na lang akong pinugpog ng maliliit at marahang halik ni Franz sa muka. Mahal, you look so bothered. May problema ka ba? Naalala ko na naman ang pinag-usapan namin ni Daryl kahapon. Bukas na magtatapos ang pustahan namin. Ibig sabihin ay matatapos na rin ang kaibangan ko. Makakaya ko bang hiwalayan siya? Mahal. Ipiniling ko na lang ang ulo ko at pilit siyang nginitian. Sorry po, may iniisip lang. Ngumiti lang si Franz. Sabi ko, bukas na palang first monthsary natin, mahal. Walang mangyayaring monthsary bukas dahil makikipaghiwalay na ako, Franz. Yes, I had already decided. I'd still choose money over her. Mas kailangan kong pera. Wala naman akong mapapala sa kanya at sa relasyong to. Can I have a favor, mahal? Dagdag niya. Ano yun? Date tayo ngayon, please. Ilang araw na tayong hindi nagde-date eh. Her voice sounded like she was pleading and begging, kaya pumayag na ako. Pumunta kami sa pier at inabangan ang paglubog ng araw na magkasama. First time ko yun, kaya hindi ko mapigilang mamangha sa nakita ko. Pagkatapos ay kumain kami sa turo-turo. Pareho naming in-enjoy ang pagkain. Halos lahat ng isaw, Betamax, kwek-kwek, fishball at barbecue ay naubos namin. Nagulat nga ako dahil hindi halata sa itsura niya na kumakain siya ng ganon. Nang malapit nang sumapit ang hating gabi, ay nag-request siyang tumambay muna kami sa park na hindi kalayuan sa bahay niya. Pumayag na ako. Tutal, ngayon na lang ito. Habang tahimik namin pinagmamasdan ng mga bituin at buwan, ay nagsalita ako. Franz, kapag ba hiniwalayan kita, pakakawalan mo ko? Ba't mo naman natanong yan, mahal? Mahina siyang tumawa at tumingila uli. Pero kung sasagutin ko yan, hindi. Habulin kita. Wala eh. Ganun ako magmahal. Bumaba ang tingin niya sa akin at ilang minuto kaming nagtitigan. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabarang bagay sa lalamunan ko. Dahilan para hindi ko mabibuka ang bibig ko. Umiwas siya sa tingin ko at tumingin sa kanyang relo. Look! It's already 11:11 p.m. Bilis, mag-wish tayo! Pagkasabi niya nun, ay agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na humiling. Wala na akong nagawa kundi ang gayahin siya. Sana wag na niya akong habulin pa. Anong hiniling mo, mahal? Tanong ni Franz pagdilat ko. Secret. Ngumisi ako. Ikaw? Nagkibit balikat siya. Hiniling ko na sana matubad yung wish mo. Bakit naman? Nagtatakang tanong ko. Kasi alam kong yun ang makakapagpasaya sa'yo. Natigilan ako, umiling at mariin akong napapikit. Come on, Carl. Break up with her already. Makipaghiwalay ka na para tapos na tong panggugulo niya sa isip mo. Para matapos na tong panloloko mo sa kanya. Tumikim ako. We should stop this, Franz. Finally, I said it. Her smile slowly faded. What do you mean? I'm breaking up with you. Kinaumagahan, dumating si Franz sa bahay ko. She was wearing a lavender floral dress, white doll shoes, and she was carrying a small pouch and a paper bag. Mahal? Bungad niya. Anong ginagawa mo rito? Napakagatlabi siya sa sinabi ko, pero ipinagsawalang bahala ko lang yon. Magde-date tayo, di ba? It's our monthsary. Tapos na tayo.
Diba? Kahapon pa. Malamig na sabi ko. Kahit ngayon lang, have a date with me. Please? Pinagbigyan na kita kahapon. Huwag kang abusado, Franz. Makakalis ka na. Please. Kahit ngayon lang sa mansari natin. Please. Ilang beses niya akong pinilit, pero ipinagtabuyan ko pa rin siya palabas ng bahay. When she finally gave up, she handed me the scrapbook she made for me. Take this. Natapos ko na yan, mahal. Kinuha ko ang scrapbook at itinapon sa labas. I don't need that anymore. Umalis ka na. I love you. Nabasag ang kanyang boses, dala ng mga luhang kumakawala sa mga mata niya. Pero hindi ako nagpatinag. Ipinagtabuyan ko pa rin siya. Lumipas ng isang linggo, pero hindi ko pa rin natatanggap ang 5,000 mula kay Daryl. At sa hindi malamang dahilan, mas nainis pa ako nang wala ng Franz na pumupunta sa bahay ko. Nakakainis. Isang araw pa lang ay sumuko na siya. Ha! Ano pa nga bang aasahan ko sa kanya? Mas mabuti na palang pera ang pinili ko. Hindi na ako nakapagpigil pa, kaya tinawagan ko na si Daryl. Agad naman niyang sinagot ang tawag ko. Hello? Panalo ko sa pustahan, di ba? Nasaan ang 5,000 ko? Paggalit na tanong ko. Ilang sandali siyang natahimik. Samahan mo ako bukas. Ibibigay ko ng premyo mo. Sige. Pumunta ka rito bukas. Umaga-umaga ay nasa bahay ko na si Daryl. Pansin ko ang pagkatamlay niya, pero hindi na ako nagtanong pa. Tahimik lang din siya sa biyahe hanggang sa tumigil kami sa isang sementeryo. Kumalabog bigla ang puso ko sa kaba, pero nanatili akong walang imik. Sinundan ko siya sa paglalakad hanggang huminto siya sa isang lapida. Halatang bagong libing yon dahil iyon lang ang pwestong hindi pa tinutubuan ng mga damo. Agad na naagaw ng pansin ko ang scrapbook na malapit sa lapida. Hindi ko na hinintay pa si Daryl at mabilis ko yung kinuha. Unforgettable memories with my first boyfriend, Carl. Anong to, Daryl? Ba't nandito to? Hindi na natuloy ang sasabihin ko nang mahagip ng mata ko ang pangalan ni Franz sa lapida. Noon unti-unting nanlabo ang paningin ko dahil sa mga luhang nagbabadyang kumawala. Nangihina akong napaupo. Bakit? Bakit nandyan ang pangalan niya, Daryl? Sagutin mo ako! Libing niya kahapon, Carl. Baka sa kanyang boses ang lungkot. She told me to give that scrapbook to you. Hindi mo kasi tinanggap nung binigay niya sa'yo. Gusto niya sanang siya ang magbigay ng 5,000 mo. Binuklat ko ang mga pahina at sa bawat larawan ay parang pinupunit ang puso ko sa sakit. Parang lahat ng mga alaala ko kasama siya ay biglang bumalik sa akin. Fuck! Bakit ang sakit? Nang makarating ako sa pinakahuling pahina ay may nalaglag na nakatuping papel sa paanan ko. Pinulot ko yun. It was a handwritten letter and its penmanship was Francis. Carl, diba sabi ko sa'yo kapag nakipaghiwalay ka sa akin ay hahabulin kita? Sorry, hindi ko na ata magagawa yon. Kulang na kasi ang nalalabing oras ko para mahabol at mapaibig ka pa sa akin eh. Pero thank you pa rin sa 1 month ha. You make me so happy on my remaining days. Keep this, please. I want you to remember our memories together kasi ako, ita-treasure ko to hanggang sa kabilang buhay ko. I love you so much, Carl. Even though you don't feel the same way. Love, Franz. Ginawa akong pustahan dahil may taning na ang buhay niya at may gusto siya sa'yo. I wanted to make her happy, pero nalaman niyang tungkol doon. But despite that, ipinagpatuloy niya pa rin ang relasyon niyo. Kahit alam niyang hindi mo talaga siya mahal at pera lang ang habol mo sa kanya. That was a stupid bet, Carl, but it still made her happy. Daryl smiled at me, though the smile didn't reach his eyes. Yung 5,000, nakaipit na rin dyan. That will also be a thank you gift from me. Miling ako. Hindi. Ayaw ko na niyan. Gusto ko, bumalik siya. Unti-unti nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. She will never come back, Carl. And that hit me. Ang sakit. Ina. Kung mas pinahalagahan ko sana siya, di sana hindi ako nakakaramdam ng pagsisisi ngayon. Pinili ko ang pera kaysa sa kanya. Pero bakit ako nagsisisi?
Kung sinabi ko lang sana ng mas maaga na mahal ko siya. Pero